Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi maitago ng mahigit 100 persons deprived of liberty ang saya matapos makalaya ngayong araw. At sa kanilang paglabas, handa na raw sila para sa panibagong yugto ng kanilang buhay. At nakatutok si Marisol Abduraman. Gusto ko na po bagong buhay po. At makatulong din po ako sa akin. Naiyak ang 76 anyos na si Tatay Bert, di niya tunay na pangalan, nang makalaya matapos ang 25 taon. Di raw niya inakalang darating pa ang araw na ito. Kwento ni Tatay Bert, ni minsan, hindi nakadalaw ang kanyang asawa mula nang makulong siya. Bihirang-bihira rin daw kung dumalaw ang mga anak. Hindi raw kasi biro ang gagastusin mula Rojas City sa Capiz papuntang Bilibid. Ang igastos yung pabasahe papunta dito sa akin, igastosin na lang yan sa niyo. Opo. Ngayong laya na siya, wala pa rin sumundo sa kanyang pamilya. Gayunman, excited na raw siya magbagong buhay at bumalik sa pangingisda. Gusto ko po yan sa bihira ako nagkakasakit kasi nasa dagat ako. Naging madamdamin ang muling pagkikita ng mag-anak na ito kanina sa paglaya ng kanilang padre at pamilya matapos ang 24 na taon. Yun nga hindi may paliwanag sa kasiyahan Hindi namin nakalain na siya ay lalabas na ngayon. Kahapon lang namin nalaman. Dating photographer ang 74 anyos na si Tatay Dan, di niya tunay na pangalan. Pero hindi na raw niya kakayanin pang bumalik dahil sa kanyang edad. Kaya susubok na lang daw siya ng ibang pagkakakitaan. Mag-alaga ng baka o baboy dahil pwede ka naman kumuha ng katulong. Kabilang sina Bert at Dan sa 125 lumaya kanina matapos mapagsilbihan ang kanilang mga hatol. Pero ang isa sa kanila may halong lungkot daw dahil may mamimiss daw sa loob. Yung mga pakikisama namin mga Sputnik Brotherhood sa pagbibiroan tsaka yung respeto at paggalang. Ang isa namang ito na 17 anyos pa lang nakulong may pangako. Promise. Promise ko po yun. Hindi na. Hindi na po babalik dito. Ikinakatuwa raw ng Bureau of Corrections ang paglaya ng mga PDL. Patuloy din daw silang gagabayan ng Bucor sa kanilang pagbabagong buhay. We want you to be back to society. We want you to be a fruitful part of the society. No? Productive at hindi po kayo minamaliit ng ating lipunan. We want you to be prepared for your second chance in life. Hindi nga biro ang buhay sa loob ng kulungan at sa tagalang panahon na kanilang ginugol sa loob, handang-handa na raw silang harapin ang panibagong buhay na puno ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Good news naman mga kapuso, may inaasahan ulit na big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa papasok na linggo. Hanggang 2 piso at 25 sentimo ang posibleng kaltas sa kada litro ng gasolina. Hanggang 85 sentimo naman sa diesel. At hanggang piso kada litro ang inaasahang rollback sa kerosene. Ayon yan sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau base sa datos ng 4 na araw na trading. Kasabay ng pagtatapos ng 2024 balikatan exercises, inanunsyo ng Defense Department na magiging mas malawakan ang pagsasanay ng militar sa susunod na taon. Kabilang dyan ang actual combat simulation na inaabangan na raw mismo ng Pangulo. At nakatutok si Chino Gaston. Ang matagumpay na pagtarget at pagtama sa isang barko ng mga makabagong missiles ng AFP, joint sail ng Philippine Navy warships kasama ang US, France at iba pang kaalyadong bansa sa karagatan ng Palawan. At ang iba pang joint military exercise ng mga sundalo at armas ng US at Pilipinas sa 2024 balikatan exercises. Lahat yan, pagpapakita raw ng kahandaan ng dalawang bansa na harapin ang anumang panlabas na banta. Ang susunod na balikatan, inaasahang tampok ang isang actual combat simulation gaya ng pag-atake ng isang kalaban sa Pilipinas at ang pagtugon dito ng pinagsanib na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino.
Inaabangan na daw ito ni Pangulong Marcos ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. He looks forward to next year's exercise, which will be I believe, the full battle simulation, which will put to the test the combined capabilities in the most realistic of scenarios possible, with safety in mind. I believe that next year's exercise would be more complex, and I was told that starting this afternoon, they will already start the planning process for next year's Balikatan exercise. May patikim tungkol dyan ang mga pinuno ng puwersa ng Pilipinas at Amerika. I think it's safe to say that we'll look to improve and continue the great momentum we have in increasing lethality by sensing the battle space and employing long-range fires. And I think we will also, as part of the full battle test, we will look to increase our interoperability that's ready to go, time now, and ready to handle any adversary that is foolish enough to challenge our shores or our democratic way of life. The full battle test would mean a more demanding exercise. The challenges the exercise will be more elevated. It would require a better force integration. Kahapon sinabi ni Teodoro na dapat palabasin ng bansa ang mga Chinese embassy officials kung totoo ngang ni-record nila ang isang phone conversation sa pagitan umano ng AFP Westcom commander at isang Chinese diplomat noong Enero. Si National Security Advisor Eduardo Año Jr. nanawagan sa Department of Foreign Affairs na panagutin at parusahan ang pagpapalabas ng Chinese Embassy ng mga kaduda-dudang transcript ng umano'y phone recordings. Malinaw aniya na ang pakay ng Chinese Embassy ay para manira at pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Paglabag daw ito hindi lamang ng batas ng Pilipinas kundi ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Ipinatigil muna ang strip at cavity search sa New Bilibid Prison kasunod ng inireklamong hindi umano makataong body search sa ilang dalaw. Pero paglilinaw po ng Bucor, mananatiling mahigpit ang security check. Nakatutok si Marisol Abduraman. Simula ngayong araw, ipinahinto ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang strip at cavity search sa mga dalaw ng mga nakakulong sa New Bilibid Prison. Ang utos ay inilabas kasunod ng reklamo ng ilang asawa ng mga nakakulong hinggil sa di umano'y labis at hindi na makataong body search sa mga dalaw. Ayon sa inilabas na memo ngayong hapon, sinabi ni Catapang na tigil muna ito habang isinasagawa ang review sa procedure ng Bucor sa strip at cavity inspection. Kasama nga raw rito ang simulation na kanilang gagawin kasama ang Commission on Human Rights o CHR. Gusto namin ngayon i-simulate ulit kung ano yung nangyari, and then based on that, the CHR with their presence can make comment. Ito, mali ito. Welcome naman daw sa kanila kung anuman ang magiging obserbasyon at panukala ng CHR sa kanila. Pinaiimbestigahan na rin daw ang sumbong ng ilang misis. Kasi I was not there, you were not there. No? What was ano ba nangyari? They should, siyempre of course, they should file a sworn statement na ito yung ginawa sa kanila. Nirelieve na rin daw ang ilang tauhan ng Bucor. Relieve kasi they will have to be investigated. And then of course, we want to see the protocol. Nilinaw ni Catapang na bahagi talaga ng kanilang security check ang strip search lalo't marami na raw silang nahuhuli na nagtatangkang magpuslit ng mga kontrabando. Dati nang sinabi ni Catapang na walang full body scanners ngayon ang Bilibid. 30 ang namin nahuli na papasok ng contraband starting last year and up to March pa lang yun. Ang highlight pa nga yan maniwala kayo sa hindi, may tabako na, may cellphone pa, may charger pa, may hearing aid pa. Pero sabi ni Catapang, no touch dapat sa strip search. Nilinaw ng Bucor na bagamat hinto muna ang strip at cavity search, mananatili pa rin mahigpit ang kanilang security check. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Ilang buwan nang hindi makontak ng kanyang mga kaanak ang isang OFW sa Saudi Arabia na sinabing pinagselosan umano ng babae niyang amo. Nakatutok si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
November 14, 2023, nagpadala ng mensahe sa kanyang pamilya ang 38 anyos na domestic helper sa Dammam, Saudi Arabia na si Divina Yap. Humihingi ng tulong dahil sa panganib na umunoy bibitayin siya roon. Naikwento raw noon ni Divina na pinagseselosan siya ng babaeng amo. Sabi ng kapatid ko, parang nagsiselos daw kasi nga binibigay sa kanya ng rekta ng lalaki yung pagkain. Hindi dinadaan sa asawa kasi nga tulog pa yung asawa. Pag nadating, baka yun ang kinagagalit ng babae. Mula noon, wala na raw silang narinig mula kay Divina at hindi na rin daw siya makontak. Ang huling nalaman nila, isinama daw siya ng kanyang amo sa Mecca. Magbabakasyon lang daw po sa ina ng babae ng 2 weeks. After 2 weeks, balik po sila ng Dammam. Tinilolodan ko lang siya, sir, dito 200 weekly para lang makapag-message sa amin ng text. Kahit sa text lang, kakamustahan kami kapatid. Hindi akalain ng ina ni Divina na ang paghahangad na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya hahantong sa problema. Masakit sa akin yung anak ko eh. Mabait po yung anak ko. Masipag po at mabait yun, magalang. Para isipan na sa akin, ang isip ko, parang hindi siya makanagpunta eh. Parang nilito na anak ko. Sa estimate ko lang. Parang kung saan na dinala yun. Nakipag-ugnayan na sila sa agency ni Divina pero wala daw ibinibigay sa kanilang impormasyon. Nitong huli po, na alam nila nagagalit na kami, sinasagot na po. Inaasikaso naman daw po nila, hindi naman daw po nila pinababayaan. Hininga namin ng pahayag ang agency ni Divina pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Dumulog na rin ang pamilya ni Divina sa Department of Migrant Workers o DMW. Hinihingan din namin ang pahayag ng DMW kaugnay ng kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Naghahanap ba kayo ng mapapasyalan para masulit ang natitirang araw ng tag-init pero ayaw nang lumayo? Pwede pa rin maka-experience ng summer saya sa probinsya, ilang oras lang ang layo mula sa Metro Manila. Tara na sa Batangas at tour guide natin, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Thinking of a quick getaway o overnight stay? Baka sign mo na to para ma-explore ang probinsya down south of Metro Manila. Mula sa tinaguriang Little Rome of the Philippines at isa sa progresibong lungsod sa Batangas, tayo na din sa Lipas City. First stop natin dito sa sinasabing The Netherlands ng Pilipinas, ang world-class na The Old Grove Farmstead na matatagpuan sa Barangay Lodlod. And with just 2-hour drive away from Metro Manila, ma-enjoy mo na ang iba't ibang amenities dito. Ang day trip starts at 750 pesos na may kasama ng breakfast at only photo op sa 500 hektaryang leisure farm na dati raw taniman ng prutas at gulay. Very romantic sa kanilang barn house. Ang windmill at man-made lake will make you feel one with nature. Isama pa ang cafe at Old Grove Village na para kang nasa ibang bansa. Pwede ring makipag-bonding sa mga cute na tupa. And to keep the fun running, sino pa nga bang mas masarap kasama sa galang ito? Kundi ang mga runners ng Running Man Philippines Season 2! Dito lang! Sobra! Kasama sina Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos at Angel Guardian. After the taping, ngayon ito bilog na bilog tayo sa araw. How's the experience so far sa pagpapakain ng mga sheeps? Actually po, negative 20 po kasi talaga sa Korea. 22 actually. Okay. Kumbaga, kaka-defrost lang po namin. Joke lang. As in, maganda to ngayon kasi nakakamiss. Season 2. Sa Season 1, nagkakilanlan kami. Ito mas lumalim pa. Okay. Yung bonding namin. May kanya-kanya kaming changes for the season. Okay. May character development. Yes, meron po kaming kanya-kanyang character development na nakakatuwang panoorin. Iba yung weather, malamig. So, iba rin yung visuals. Mapapanood ng mga tao. 1, 2, 3, let's go Running Man! And just like the challenges na hinarap ng mga runners natin at pag-explore sa iba't ibang lugar sa South Korea, hindi pa tayo tapos sa pamamasyal, samahan nyo kami as we continue our Batangas Expedition. Mula sa Dalampasigan,
underwater expedition o free diving. Lahat yan nandirito. Bukod sa nakita nilang maganda at masarap pumasyal sa Batangas, malalambing ang mga Batanggenyo kahit sinasabi nating tayo ay barako. Yan yung #1 contributor why we have repeat tourists. Isa ang Villa Tortuga na itinuturing ng century-old house. Itinayo taong 1800. Pagmamayari ito ng Gahol family sa kaipinasa sa angkan ng Garcia Leonor, na ngayoy costume rental studio na. May experiential tour pa nga rito sa Villa Tortuga. May mga costume na pwedeng isuot ng mga bisita para mas maramdaman ang pagbabalik sa nakaraan. Gaya na lamang nito. Pagdating sa pagkain, hindi problema ang gutom din sa amin. You name it, Batangas has it. Ang legit at authentic na lapot ng lomi, sa Batangas mo lang mahahanap. Ang toppings nga rito hindi tinitipid, loaded kung loaded. Ang kapeng barako rito ay pinaglalaban ng sarap at sipa. Ginagawan pa ng ibang version. Here's kapeng barako with mango syrup and basil. Makatulog ka pa kaya sa kapeng barako smoothie with ice cream? At ang ever-savory soup na gotong Batangas, pinasosi pa. Ala ano gangang sarap na re. Kaya tara na dito sa lalawigan ng matitigas. Tara dito sa Batangas. Paul Hernandez para sa 24 Oras Summer Saya sa probinsya. Hinigpitan ng Department of Foreign Affairs ang visa requirement ng mga Chinese national na papasok ng Pilipinas. Ang dahilan ng paghigpit sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mga Chinong pumapasok sa Pilipinas bilang turista at kalaunay iligal na nagtatrabaho sa bansa. At mga Chinong nagtatrabaho sa mga iligal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators at kung minsay napapaaway pa sa mga kapwa Chino. Sila raw ang pwedeng mabawa sa mga Chinong pumapasok sa bansa. Ngayong hinigpitan ng Department of Foreign Affairs ang visa requirements nila papunta sa Pilipinas. Hihingi na ang Pilipinas ng Social Insurance Certificate bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan, isang requirement na hindi raw hinihingi dati. The most important thing, yung pagdagdag, is you have to show your social insurance certificate. Parang SSS natin. It's a more sure way to verify the identity of the applicant. Ang rason sa paghihigpit, Magpapasa ng fake bank statement, fake employer certificate, and mahirap i-verify yun kasi written in Chinese. And we have also some local hired people, Chinese speaking, pero still, ang daming nag-apply. ang paghingi ng Social Insurance Certificate, ginagawa rin daw ng iba pang embassy sa China. Nataon ang paghihigpit sa visa requirement sa mainit pa ring bangayan sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero gitan DFA, walang kaugnayan sa naturang issue ang bagong visa policy. Sa datos ng Department of Tourism, mula January hanggang May 10 ng taong ito, ikatlo ang China sa pinakamaraming turistang dumating sa bansa na nasa mahigit 150,000. Sa kabuuan ng 2023, ikalima ang China sa dami ng turistang dumating sa Pilipinas sa bilang na mahigit 263,000. Paglilinaw ng DFA, welcome pa rin sa Pilipinas sa mga turistang Chino na makapagpapasa ng requirements. We are encouraging quality tourists to come to the Philippines. We're not shutting them off. In fact, these measures are also mutual protection. Like, okay, basically, sinong itong mga pasaway that are coming in using fake documents or they're here, nag-extend sila, or they just walang TNT. Magtutulungan din daw ang DFA at ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Immigration para mabantayan yung mga Chinese tourists na nasa Pilipinas na pero gustong manatili dito ng mas matagal. Depende raw kasi sa uri ng visa ang tagal ng pananatili ng dayuhan sa Pilipinas. What has been more convenient is that you just convert your tourist visa when you get here. But of course, BI and all the other agencies involved are now being also more careful, more strict. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 Oras.
Bangka na hindi na kailangan ng krudo, mas tipid na, mas environment-friendly pa. Yan ang first Filipino-made na solar-assisted electric boat. Tara, let's change the game at subukan ang Ceci e-boat. Mga kapuso, the heat is on. Pero kahit gaano pa kainit ngayon, mapapakinabangan pa rin ang sikat ng araw dahil sa solar energy. At yan ang magpapaandar sa e-boat na to. Ito ang first Filipino design and made electric boat, named as Safe, Efficient, and Sustainable Solar-Assisted Plug-in Electric Boat, or Ceci e-boat for short. Developed by engineers from Mapua University, headed by engineer Phoebus Cruz. We want to create a boat with zero emission, to have it powered by battery and 100% electric motor. Ang proyekto, co-funded by DOST at ng Department of Energy. So marami ng efforts on the modernization sa land. May Egypt, IBAS, E-Trike. Then they want also to carry over yung momentum na yun sa maritime naman. Siyempre, susubukan nating sakyan yan. So, i-on na ni Sir ang ating e-boat. Sa gitna na tayo ng dagat, pero hindi natin maramdaman pa rin na may nag-aandar sa atin na naging kasi katahimik yung Ceci. Kita naman, katahimik para lang siyang sumisipol. We selected yung motor with the highest efficiency as well as yung battery natin. Mabilis mag-charge while matagal gamitin. Bukod sa fully electric o pwedeng i-charge sa 220 volts, solar-assisted na rin ito. Itong Ceci or yung e-boat natin can run for 2 to 4 hours. Doon ay galing tayo sa regular chargings. Pero kung nakabilad tayo sa araw at meron tayong constant source ng solar energy, 1 to sawa po ang running ng Project Ceci. Pag maganda yung level nung araw, hindi na niya gagamitin yung battery. It will automatically switch solar panel. May tracking and monitoring instrument din para makaiwas sa banggaan. At dahil renewable energy ang gamit, mas tipid ang operation cost na nasa 25% lang kumpara sa paggamit ng fuel. Right now, yung Ceci e-boat is as a tourist boat. So pwede nating i-transport yung mga tourist from one island to another island. But the core technology, which is the electric boat system, pwede rin siyang gamitin for inland ferries, for mass transportation, and eventually pwede rin maging fishing vessels. So yun, maganda yun. No? So yun ang vision natin. Mga kapuso, hindi na lang sasakyan pati e-boat, meron ng sariling bersyon dito sa Pilipinas na sustainable at cost-efficient pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang natatanggap na impormasyon na may miyembro ng PNP na sangkot sa umunoy destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Tinawag naman niyang sinungaling ang dating PDEA Intelligence Officer na nag-uugnay sa kanya sa illegal na droga. At nakatutok si Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa General Santos City, tinanong ang tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Na meron umanong mga retired at aktibong mga miyembro ng PNP na nagre-recruit para mapaalis sa pwesto si Marcos. Ayon sa Pangulo, wala daw siyang natatanggap na impormasyon na may pulis na nadadawit dito. Wala kami report na interacts. Yung mga retired, baka meron na mga ginagalaw na sumasama sa mga staff ang ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan, siyempre sa officer ko, wala naman tayo nakikita gano'n na namumulitika ang mga pulis. Mensahe niya sa PNP at Armed Forces. Kahit hindi mo ako binoto, okay na sa akin. Basta't maging professional na gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang inihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng kasama. Tinawag naman niyang sinungaling ang dating PDEA Intelligence Officer na si Jonathan Morales na nagdidikit sa Pangulo sa illegal na droga. Hirap naman bigyan ng you know, this fellow is a professional liar.
At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay na. Kaya wala, walang isa-isa. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Nasa General Santos City ang Pangulo para mamahagi ng tulong sa mga apektado ng El Nino. Nasa 10,000 magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tig 5 kilo ng bigas at 10,000 pesos na financial assistance. Namahagi rin ng Pangulo ng tulong sa Isulan Sultan Kudarat. Itinurn over ng Pangulo ang 50 million pesos na tseke para sa mga magsasaka at mangingisda sa Sultan Kudarat at 50 million pesos din sa probinsya ng North Cotabato. Bukod dito, naglaan din ng 100 million pesos ang Department of Social Welfare and Development Region 12 para sa 10,000 beneficiaries sa probinsya. Nakatanggap sila ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AX at 5 kilong bigas. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Jess Tony Humamil, nakatutok 24 oras. Naghain ng reklamong cyber libel sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan laban sa showbiz columnist at host na si Christy Fermin. Masama na raw kasi ang epekto ng mga pahayag ni Fermin laban sa kanilang pamilya. Narito ang report ni Nelson Canlas. Even my children have, have suffered, and sama ng loob nila, we've been off social media partly because of this. Ito ang pahayag ni Sharon Cuneta habang naluluha matapos niyang mag-file pati ng kanyang asawang si former Senator Francis Pangilinan ng reklamong cyber libel laban sa kolumnista at host na si Christy Fermin. Naging mapanira na raw kasi ang mga naging pahayag ni Fermin sa kanyang online show at mga kolum na nagkaroon ng masamang epekto sa mag-asawa at kanilang mga anak. Yes, we are public figures, but we also have rights. Because ang daming nagsasabi, hindi, pag public figure kayo, dapat tiisin ninyo yung mga pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. Giit pa ni Megastar, masakit sa kanyang kalooban ang magsampa ng reklamo laban sa itinuring niyang kaibigan. So I reached out to her, and for a while, I had so much affection for her kasi feeling ko tanda na natin, tanda ko na. I was looking only for good points in people. And then after a while, parang suddenly I was shocked kasi konting lalabas, parang hinusgahan ka agad, di ka man tinanong. It's there's so much unfairness also. People only see kasi yung surface, di ba? Dagdag pa ni Sharon, samot-saring masasakit na malisyoso at mapanirang pahayag ang lumabas sa loob ng 4 na dekada na kanya raw tiniis. Pero nang nakita na niyang nasasaktan ng kanyang mga mahal sa buhay, nagdesisyon na siyang magreklamo. Hinalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung 3 anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, napaka-patong-patong. Tugon ni Fermin sa kanyang YouTube show na Christy Ferminute kanina, "Don't shoot the messenger." Kasama raw sa kanyang trabaho ang mga ganitong kaso at naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang reklamo. Pero hindi pa raw siya makakatugon sa mismong reklamo dahil hindi pa nakakarating sa kanya ang kopya nito. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Looking for a perfect getaway para ipasyal si nanay sa nalalapit na Mother's Day? Maraming activities na pwedeng subukan sa Tagaytay. At nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina? Pia, para nga sa mga naghahanda ngayong Mother's Day weekend o naghahanap ng lugar kung saan pwedeng i-date o ipasyal ang inyong mga nanay, bakit hindi subukan dito sa Tagaytay? Free pizza making para sa mga mommies. Yan ang pakulo ng isang restaurant dito sa Tagaytay. Si Kat Ramirez at ang kanyang pamilya. Inagahan na ang pagse-celebrate ng Mother's Day. Iniiwasan namin yung magiging traffic kapag makisabay kami sa mismong araw ng parating na Mother's Day.
Taon-taon daw mula nang magkaanak ay di raw nila kinakaligtaan ng kanyang pamilya na mag-celebrate ng Mother's Day. Dapat talagang i-cherish siya every year. As a nanay, syempre, kailangan nating maramdaman yun na every year, importante tayo bilang ina. Si Zelly Villanueva naman at ang kanyang pamilya, in-advance na rin ang kanilang Mother's Day celebration. Ngayon lang daw kasi sila magkakasama. May trabaho po ako, kaya po ngayon lang kami nag-celebrate ng Mother's Day. Dito naman nila napiling mamasyal sa isang amusement park sa Tagaytay. Bukod daw kasi sa mga rides ay may mga kainan na rin sa lugar. Tiyak naman na mag-e-enjoy at marerelax ang mga mommy sa leisure park na ito sa Tagaytay pa rin, na may iba't ibang mga rides at activities din ang pwedeng subukan dito ng pangbuong pamilya, gaya ng aerial bicycle at glass bridge. At para naman sa mga may hilig mag-boat ride o gustong itry mag-boat ride, hindi na kailangang lumayo pa dahil meron na rin yan dito sa Tagaytay. Para naman sa IG-worthy photos ng mga mommies, swak na swak daw dyan ang Heart Bridge kung saan pwede silang magpa-picture. Pia, paalala naman sa mga gustong magpunta rito sa Tagaytay na mas maganda kung aagahan nila ang pagpunta rito para makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Nagrereklamo ang isang babaeng nagbalik Pilipinas mula Dubai nang harangin daw ng customs dahil sa 2 smartphone na nakita sa kanyang bagahe. Sabi po ng Bureau of Customs, hindi dineklara ng pasahero ang mga cellphone na pwede pa raw dapat patawan ng buwis. Nakatutok si June Veneracion. Isang galit na pasahero sa Clark International Airport ang makikitang kinukumpronta ang mga tauhan ng Bureau of Customs. Sinasabat yung yung padala mo. Sinasabat O anong tawag dito? No-hold lang kayo. Ino-hold. Sabi ng pasahero, hinarang siya ng mga taga-customs dahil sa dala niyang mga cellphone sa carry-on luggage. Yung phone pong yun, nire-box lang po. Second hand, tapos nire-format, tapos rene-box. Pero matapos makipagtalo, pinayagan din naman daw siyang makaalis at dala ang kanyang mga gamit. Kung alam mo po na tama ka, ipaglaban mo. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng customs sa Clark, paliwanag niya, 100,000 yan, ang sabi po niya. Tapos ang limit daw po is 10,000 pesos lang. Sabi ko po, padala lang ito. Tapos ang sabi po niya, bawal daw po ang magpadala. Kasi daw po, ako daw po ang nakapirma. Sabi ko po, yung iPhone na to, hindi po to 100,000. iPhone 12 lang po to. Tapos ako po ang bumili nito online. Kasi po, yung nagpadala po kasi, pinautang ko, gamit po yung credit card ko. So ako po ang bumili. Yan o, kakayandala. Ang nangyari, kanyang ipinost sa social media at agad nag-viral. Sa incident report ng Port of Clark na ibinigay ng isang source, dumating ang pasahero sa Clark International Airport noong May 3. May mga nakita raw na selyadong cellphone sa carry-on luggage ng pasahero, kaya kinailangan ng examination. Nagalit daw ang pasahero sa mga customs personnel nang pinakiusapan siya na susuriin ang kanyang carry-on luggage. Nang tignan naman ang kanyang customs baggage declaration form, no ang kanyang sagot sa tanong kung meron ba siyang dalang cellphone o iba pang kaparehong gadget na lampas sa bilang na pang-personal na gamit. Sabi ng isang opisyal ng customs, ibig sabihin kapag lampas ng isa ang dalang cellphone ng pasahero at bago, kailangang ideklara. Hindi kasama sa bilang ang ginagamit niya. Sa opisyal na pahayag ng Bureau of Customs Port of Clark, nabigo raw ang pasahero na ideklara ang naturang mga item na maituturing na durable goods sa customs declaration form. Ang hindi raw pagdedeklara nito ay paglabag sa batas at maaring mauwi sa pagkumpiska at iba pang multa. Sa ilalim ng alituntunin ng customs, ang mga OFW may pribileho dapat na magpasok ng mga produkto at gamit na tax-free basta't hindi lalagpas sa 150,000 pesos ang halaga. Pero sa bahagi ng type of traveler, resident daw ang deklarasyon ng nagrereklamong pasahero at hindi OFW. Nang mag-viral ang insidente, nakipagdialogo si Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio sa mga opisyal ng Port of Clark ng Customs. Inilatag sa kanya ng mga taga-customs ang mga detalye ng insidente. Ano ko na dineklara OFW kayo. So ang tinataw sa iyo, yung pang turista. Kung nabanggit mo na OFW ka,
ang ilalaban sa iyo yung 150. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Happy Mother's Day weekend sa ating lahat. Happy Mother's Day weekend. Sa lahat ng mga taga-subaybay. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangit. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras.